guys! Welcome back to my channel again if you're watching this on YouTube channel, Pearl TV, and welcome back to my FB page if you're watching this on Pearl TV Official. And in this video, our topic is, paano tayo makakaiwas sa pagkalubog sa utang, okay? So guys, hindi ko sinasabing zero utang ako, okay? May remaining balance ako sa SSS. May outstanding balance ako sa SSS. Natigil yon nung nag-pandemic, pero lately lang binayad-bayaran ko na siya at kaunti na lang yung natitira, okay? Ngayong medyo okay na yung panahon, hindi na tayo naka-lockdown. Nang pumasok yung 2023 yan, sinisikap ko nang mabayaran ulit at konti na lang yung natira, okay? So yung loan ko kasi na yun, ayun yung loan ko noon na ginamit ko nang mag-start ako ng home business ko na peanut butter before, which is okay naman siya, kaso syempre alam niyo naman ang business, maraming competition, 'di ba? So ayun, at nasira na din yung ginagamit ko na milling, panggiling. Tapos si Shasha din lumaki na din, kailangan na din ng tutor, mag-tutor sa mga lesson niya. So ginibap ko yung mga home business ko at nag-pandemic pa. Kaya na-focus na lang talaga ako sa pagiging ni Shasha, Yaya, Yaya Bells. Okay? So, all around na. Naging tagalinis na ng bahay, lahat-lahat. Wala na akong sideline. Pero, to God be the glory din dahil kahit papano, the advantage of pagpasok ng pandemic is naging YouTuber ako, nagkaroon ng channel at nasasabi natin na kahit papano, until now, is still alive and kicking ang ating YouTube channel. Then, nang pumasok ng 2023, ayan, pinagsikapan ko na yung YouTube, yung Facebook, Pearl TV Official. Yun yung wino-workout ko. At luckily naman yung isa kong FB page na mga lutong bahay ni Pearl, dumami na din yung subscribers. Pero hindi ko siya pinupokusan, ina-uploadan ko lang. Pero itong Pearl TV Official ang parati kong ina-uploadan kasi mixture of uploads, diba? Mas okay yun para sa akin. Tsaka minsan di naman kasi ako nagluluto pag tinatamad, okay? And then yun na nga, balik tayo sa topic natin. Paano tayo makakaiwas sa mga utang-utang. Okay, may utang pa pala ako, may isa pang outstanding balance. Yung inutang kasi ng kaibigan ko na nangutang sa akin, kasi hindi na siya nagpaparamdam, so may outstanding balance. Pero pag nagkapera ko, I will pay, babayaran ko yun. Kahit hindi ako yung nag-utang. Nag-utang nun sa yung kaibigan ko. Tapos hindi na siya nagpaparamdam ngayon at wala na siyang balak magbayad. Medyo konti na lang naman talaga yun, naipit kasi ng pandemic, okay? So yun. So ang tip natin, paano tayo makakaiwas sa pagkalubog sa utang? Kasi sa panahong ito, napakarami talaga yung lubog sa utang. And, in my part, kung ako may trabaho, ito sasabihin ko sa inyo, hindi ako malulubog sa utang. You know why? Kasi, ako, kahit nagtatrabaho ako, nagsa-sideline ako, marami akong sideline, even before. Kahit nag-aaral pa ako, may sideline ako. So, yung sinasabing utang, parang hindi yan magiging terminolohiya ko na, yun na sinasabi nating, meron kasing two kinds of utang, diba? May anong tawag dun sa utang? Dalawang klase ng utang. Yung utang na kapaki-pakinabang, yung utang na hindi kapaki-pakinabang. Okay? Yung utang na kapaki-pakinabang, yung ginagamit mo sa business mo. That's why yung ginamit ko nga sa business ko, yung peanut butter business before. Kasi bago ako mag-end ng aking pagtatrabaho nun, nag-umpisa na talaga ako ng business. May business na ako. Kaya I decided to become a full-time home-based mom, okay? Meron naman akong assistant that time sa paggawa-gawa. Pero syempre, nung kailangan talaga ako na talaga full-time kay Shasha kasi kailangan niya na mag-aral. Kailangan niya na ng tutor. So ako na lang lahat. At wala akong sahod sa pag-tutor. So wala akong earnings. So doon talaga, na gano'n na kay Shasha. I have to admit, I must accept, no choice na ako di ba? So yun na yun mahirap maghanap ng katulong. Sino yung magiging katulong ko na pwedeng magiging tutor din ng anak ko? Napakahirap nun. Okay? And by the grace of God, sa akin naman natuto yung anak ko magbasa, magsulat, kumanta-kanta, mag-drawing. Napaka-advantageous naman ng pagiging mommy all around, diba? At balik tayo nga doon sa paano makakaiwas sa pangungutang. Iwasan natin yung pagbili ng mga bagay na hindi naman kaya ng ating bulsa, okay? Iwasan natin yung mga gala na wala tayong sapat na pera, okay? Iwasan natin yung pagiging
guarantor sa mga pautang, kung lalo na kung umuutang ay hindi naman ganong ka dedikado magbayad. Okay, ang hirap. Ayan, naleksyon na din ako dyan sa pautang-utang na yan. Kasi nga, yung kaibigan ko hindi na nagpaparamdam. Okay, shoutout sa kanya. Sana mapanood niya to. At kahit pa paano makipag-usap sa akin, makipag-nego. Para yung utang na yon. Kasi sinasabi, significant amount pa na dapat bayaran. Okay. Anyways, kung sa akin wala akong utang na nagamit ko sa mga, kapritsyo, whatever. So dapat, sabi nga, live within your means. Ano ba yung kapasidad ng kinikita mo? Magkano ba yung kinikita mo buwan-buwan? So, dapat meron tayong tawag nito, nag-liquidate tayo, magkano yung kinikita ko buwan-buwan, magkano yung asset and liabilities ko. Dapat meron tayong balance sheet, di ba? Magkano yung gastos buwan-buwan? Magkano yung sahod ko buwan-buwan? Magkano yung sideline ko? Magkano yung mga bayarin ko? So, dapat ganun. Huwag tayong masyadong extravagant sa ating lifestyle kung hindi naman kaya ng ating bulsa. Like you're fond of going to, hindi masama, hindi ko sinasabi masama. Ang sinasabi lang natin, makakaiwas tayo sa pagkalubog sa utang kapag simplihan lang natin. Huwag tayo masyadong kakain sa mga restaurant na sobra-sobrang laki ng bill na at the end of the day, magiging mabigat yung pagbayad natin, di ba? Huwag tayo masyadong bibili ng mga branded na mga gamit kung hindi naman ganun ka-importante talaga pa. Tapos, malaki yung amount. Okay? You have to ano lang tayo sa kaya ng ating bulsa. Or wag na lang muna. Tama ba? And of course, para maiwasan sa pagkalubog sa utang, always think of generating income. Okay? Hindi expense. Always think of earnings, not spend. Okay? So, yun lang naman. Kaya nga sinasabi ko, nung ako may trabaho pa, lagi ako nag-save. I keep on saving and saving. Kaya nga nakapag-resign ako. May ipon ako. And then, yung ipon ko, ginamit ko sa pa-rolling sa home business. And dahil doon, natuto ako. Hindi ko sinasabing naubos yung pera kasi it teaches me a lesson on how to hawak money, di ba? Yung pera na naipon ko, let's say, parang nag-dissipate ba, nawala. Pero at the end of the day, may bumalik. The experiences, okay? The experiences, the items na naiwan dito. Tapos, yung mga gamit ko sa baking, di ba, hindi ako nalugi. At yung skill na natutunan ko, nagamit ko siya. So, hindi ako nalugi. Kung yung pera, tapos yung pera ko na yun, sarili kong pera, hindi ko siya inutang. Like, yung perang pinaikot ko. Kasi yung sinasabi kong inutang ko sa SS, pinambili ko ng gilingan yon, gilingan sa peanut butter, nandyan lang yon. At matagal ko ding nagamit. Hindi na sayang, okay? Natuto ako sa business at sa mga tao. Paano ba yung tao? Ano ba yung kalakaran ng negosyo? So sabi ko, it serves as a training ground for me. Naging training ground sa akin. Tapos ang iba-ibang klase ng tao, naging supplier ganito. Ano ba yung iba-ibang klase ng tao eh? So everything that we make, magbigay talaga sa atin ng leksyon. Hindi lahat matututunan sa eskwelahan. Matututunan yan sa sarili mong diskarte, okay? So, by the grace of God, sabi ko sa sarili ko, yes, yung pera na naipon ko noon, let's say, sa Bangko Zero na talaga. Sa Bangko Zero na yon. Dun sa bank na pinaglagakan ko, ay, hindi naman pala. Pinull out ko pala. Okay? So, ginamit ko sa ibang racket ko. So, yun. So, makakaiwas tayo sa pagkalubog sa utang kapag magiging stricto na tayo. Pero it doesn't mean na maging maging selfish. Kasi ako, nung nag-resign ako sa work, din ako yung charity. Nagkikipag-partner din ako sa UNICEF. Okay, wala na akong trabaho, nakipag-partner ako sa UNICEF. Yun, nagbibigay ako buwan-buwan. Hindi ko iniyayabang ito. This is just a sort of inspiration for all. Na kahit wala na tayong trabaho, makapagbigay pa rin tayo. Kapag tayo ay may mga sideline, okay? Kaya nga naisipan ko, sabi ko mag-sideline pa rin ako sa loob ng bahay kasi nga I want to become a sponsor sa UNICEF. So, it takes me 2 years there. Stop ko muna kasi nga nag-start na ako magbayad sa monthly obligation ko sa SSS. Okay, so yun, simplihan lang natin, mas damihan natin yung pag-iisip ng pagkakakitaan. At tamang paggastos, of course. Kasi pag puro tayo
iniisip natin tamang pagkakitaan, tapos mamaya sobra-sobra yung gastos. Mangyayari, ganun din. Magne-negative rin. Okay, so always have balance sheet. Doon ko natutunan talaga sa experience is always a great teacher. Kaya hindi pwedeng sabihin mo na lahat ng ginagawa natin natututo tayo. Kaya kung natuto na tayo sa ating mga nagdaang pagkakamali, wag na nating ulitin. Okay? So ayun, sa negosyo kahit papano natuto ako. Let's say nagkapital ako ng paparoling ako ng 100,000 that time. Ganito ganyan. Tapos paano nangyayari sa mga tao, 'di ba? What happened to the people whom I am dealing with? So, natuto ako doon. So, at least sabi ko, in God's perfect timing, pag nag-umpisa na ulit ako magnegosyo, pag malaki na si Ate Shasha, so alam ko na kung paano. Okay, hindi naman nawala yung pera kasi bumalik naman sa akin yung skills, experiences. And hindi naman talaga na zero. So, lagi kong sinasabi yun, na sa lahat naman ng bagay na nangyayari sa atin, hindi tayo nasisiro. May lesson. At yung lesson na yun, hindi natin kailanman mabibili sa kung saan na tindahan. Kaya nga yung lesson na yun yung magsiserve na guide sa atin para to become a better person someday and to be able to do wise things. Okay? So, bye and thanks for watching. God bless.